isipin na tayo ay bahagi ng Panginoon. Amen. Before the foundation of the world, hindi natin pinilit na tayo ay maparito, kundi tinalaga ng Panginoon dahil tayo ay kapamilya ng Panginoon. Praise God. Tayo ay anak ng Panginoon. So ngayon ay salamat sa ating narinig na yan at naway pagpalain tayo ng Panginoon at ma-realize natin na kailangan nating mas lalo pang ibigay ang buhay natin mismo sa Panginoon para tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen. At ngayon naman po ay tutuloy na po tayo sa ating gawain. At tatawagin ko na po ang mga maghahandog ng awit sa Panginoon. Tawagin ko po si Brother George Saison para sa awitin sa Panginoon. At pagkatapos po niya ay susunod po yung mga bata na magigitara at aawit para sa ating Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang title po ng song offering ko po para sa Panginoon ay Warrior is a Child. Lately I've been winning. Even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing and never face retreat, but they don't see the enemy that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. The warrior is a child. Bidag.
Praise the Lord. Aawit po yung mga juniors, mga nag-aaral sila ng instrumento. Hiram lang siguro sila saglit ng mga upuan. Para habang umaawit sila ay tutugtog sila. Ang aawitin po nila ay ang awit na Feel Me. Feel Me. God bless you. To feel me with your Holy Spirit. Fill me with your love. So Lord, it would not just be a part, but a circumcision of my whole heart. There'll be no difference in my standing, in my staying. I'm asking you to feel me. Dear Lord, I know you call me, and I'm baptized in your name. Yeah, there is a promise you have made. So Lord, I am asking you to fulfill your word that you have filled me with your Holy Ghost. I'm asking you to fill me with your Holy Spirit. Fill me with your love. So Lord, it could not just be a part, but a circumcision of my whole heart. There'll be no difference in the standing in my state. I'm asking you to feel me. For me to live this Christian life, this old man must die for your Spirit to abide. So Lord, I don't want reformation, but the Holy Ghost transfusion. For you have said that I must be born again. I'm asking you to fill me with your Holy Spirit. Fill me with your love. So Lord, it could not just be a part, but a circumcision of my whole heart. There'll be no difference in my standing, in my sin. I'm asking you to
another touch. If you should come and live in me, I'll be having constant victory by the faith that overcomes the world. I'm asking you to fill me with your Holy Spirit. Fill me with your love. So Lord, it would not just be a bond, but a circumcision of my whole heart. There'll be no difference in my standing and my stand. I'm asking you to fill me. I'm asking you to fill me. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Salamat sa awitin niyan ng mga kabataan. At naway patuloy po natin suportahan ang mga kabataan yan na nag-aaral ng instrumento. At lalong-lalo na yung mga magulang nila, na-encourage po natin sila. At alam po natin na may mga pangailangan dito sa church sa ating mga tugtugan. At naway lumago pa sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. At ngayon naman po ay kung may awit pa ba? Awit pa ba? Hindi na, okay. So, wala na po tayong mga awit pa. So, dalako na po tayo sa ating mga announcement. Amen. At kung meron man pong bisita sa umagang ito, ay batiin po natin sila sa umagang ito. Wala po ba? Okay. So, welcome po kayo sa gawa ng Panginoon. Kung hindi man po namin kayo nabate at hindi namin na-post yung pangalan niyo rito. Pero sa pangalan ng, sa pamamagitan ng Panginoon ay alam niya, kilala niya kung sino yung mga bisita rito at kilala niya kung sino ang anak niya. Praise God. So, salamat sa Panginoon. Pwede ba nating palakpan ating mga kapatid? Praise God. Amen. At pinabati rin natin mga kapatid natin sa ibang bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po kayong ingatan dyan sa iba't ibang dako ng bansa. So, praise God. Amen. At announcement. Amen. Is the Lord. Wala. Amen. So, buong May po ay all Sundays of May ay meron po tayong general service. Puro pang umaga lang po tayo lahat. At naway ay paalam din natin to sa iba, mga kapatid, na siguro naman wala na naliligaw dito. No? So, paalala po natin yan na buong May po ay general service po tayo. Okay. So, sunod po natin ang youth service mamayang 1:30 ng hapon. At naway maka-attend po ang mga kabataan sa gawain yan. Amen. At ang special Mother's Day service, ito po yung gagawin ng mga nanay. Imbis na meeting po ay gagawin na lang daw po na special Mother's Day. Dahil Mother's Day din naman po sa susunod na linggo. Ito po ay gaganapin sa 2:00 ng hapon. At naway makarating po lahat po ng mga magulang, lahat ng mga nanay po ay invited po sa gawaing yan. Praise God. So, kahit yung mga bagong kasal, pati yung mga bagong mga bagong tanggap lang po sa Panginoon ay welcome po sa gawain yan. At iniimbitahan po lahat yan. Amen. Sa ganap na 2:00 ng hapon. Amen. So, sa May 28 naman po ay ang Sunday School Anniversary. So, paghandaan na po ng mga magulang din yan. At alam ko na yung mga kabataan ay pinaghahanda nyo na para sa mga Bible verses at yung Bible countdown from Genesis to Revelation. Ipaalala na po natin sa mga anak natin at alam ko, bisado na nila yan eh. Kailangan na lang silang i-review. Amen. So, paghandaan po yan ng mga nanay at mga anak. Praise God. Amen. Men's Overnight Fellowship. Ang topic po ay New Birth. Ang ating pong mga presenters ay si Pastor Pipito Makawili, Brother Micah Adarayan, at si Brother Arnel Navales. Ito po ay gaganapin sa May 30 sa ganap na 8:00 ng gabi. Amen. Always remember to pray and support our church construction
project. So patuloy po nating isama sa ating mga panalangin yan at naway tugunin ng Panginoon na tayo po ay magkaroon na ng bagong church. Amen. At alam ko na ang bawat isa ay nasasabik na. Amen. So tuloy na po natin sa ating mga prayer requests. Amen. Good morning. Pakisama po sa panalangin si Merly Tahum Ambog na kamag-anak namin. Siya po ay nakitaan ng 5 bukol sa matres. Inaangkin po namin ang kagalingan niya at naway kumilos ang Panginoon sa pamilya niya, higit pa sa kagalingan, ang matanggap niya at ng kanyang pamilya. Mahayag nawa sa kanila ang mensahe sa huling panahon kung paanong nabiyayaan din kami nito. Salamat po sa Panginoong Hesus Kristo. Mauwi ang lahat ng papuri. Pambrioso family. So sama po natin yan mamaya sa panalangin. Please pray for the complete healing of Sister Christine Dinglasa from goiter and Mac Duferson de Los Santos from seizure. Sister Christine and family. So sama natin din yan sa panalangin. At ngayon naman po ay meron tayong babasahing written testimony. Pasalamat sa Panginoon. Nais ko pong magpasalamat sa Panginoong Hesus sa kagalingan ng aking manugang na si Alison Reyes mula sa paglaki ng puso at manas ng buong katawan. Salamat din po kay Pastor Ray sa mataimtim na pananalangin. Meron pong towel siyang pinanalangin at yun po ang nilagay ko sa tapat ng kanyang dibdib at nanalangin kami sa ospital ng Heart Center. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na nakapanganak ng maayos ang kanyang asawang si Mercy sa aking anak. Maraming salamat sa panalangin ng mga anak from Sister Nori. Praise God. So palakpakan natin ang Panginoon sa biyaya ng Panginoon sa tahanan ni Sister Nori. At alam natin na ang Panginoon, He's still our healer. Amen. At siya pa rin nagpapagaling sa atin. Amen. At hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Praise God. Amen. Isa pang patotoo, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na dininig niya ang aking panalangin at sa buong Elect Bride Assembly na nanalangin. Naayos na po ang aming SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Makapagpapatuloy na po kaming magturo sa aming trabaho. Maraming salamat po from Brother Saldi Integro. Praise God. Salamat sa Panginoon sa pagtugon niya sa panalangin ng ating kapatid. At ngayon, tuloy-tuloy na. Brother Saldi, wala nang atrasan to. Amen. So salamat sa Panginoon sa lahat ng yan, ng mga panalangin natin na tinugon niya. At purihin ang Panginoon sa mga yan. Amen. Don't you get scared. Amen. Honey, God's watching you. The devil may try to do something to you, but God's greater. Here is Brother William Marion Branham. Ating mga kapatid na sa linggong ito ay magbe-birthday, ay batiin natin Sister Camille Azul, Monday, sa May 8 po yan. Amen. Brother Carod Sagayno, birthday niya po sa Tuesday, sa May 9. Happy birthday, Brother Carod. Birthday din ni Stephen James Lumampao sa May, Tuesday naman po yan. Amen. Sister Grace Olala, si Tita Grace, sa May 9 sa Tuesday. Happy birthday, Tita. God bless you. At birthday din po ni Sister Christine Espiritu sa May 10 sa Wednesday. Happy birthday, Sister Christine. Happy birthday din kay Sister Michelle Ambrosio sa May 13 sa Sabado po yan. Happy birthday. Oy, birthday ko pala. happy birthday po sa akin. Happy birthday. Kay Sister Aprilita Calot, May 13 sa Sabado. Amen. Asking God to bless you with every kind of joy on your birthday and always your family, Elect Bride Assembly. Tawagin ko si Brother Mauro para po ipanalangin nating mga kapatid at ipanalangin na din po natin ating mga tithes, ang ating offering at ang ating mga pledges sa Panginoon. Amen. Sige, salamat po sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Unahin natin yung nagdiriwang ng kanilang karawan. Hallelujah. O God, muli po, Panginoon, kami po ay nagkakaisa, Panginoon, sa umagang ito. Lumalapit, Panginoon, o God, ng punong-puno ng pag-asa, Panginoon, dahil, Lord, ang iyong biyaya ay nakalaan, Father God, sa iyong mga anak. Kaya purihin ka sa umagang ito. O God, amin pong tinataas ang nagdiriwang ng kanilang karawan. Hayaan mo, Lord, ng iyong biyaya, Panginoon. O God, sa pamagitan ng iyong pagsusupply sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Father God, ay nariyan ka, Father God, upang,
Lord, samahan mo po sila, Panginoon. Kaya salamat sa iyong pagka-Diyos, hindi mo kami pinabayaan. At narito po kami, Father God, aming tinataas, Father God, ang mga pre-request ng Brioso Family and Sister Kristen, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na nagkakaisa po kami, sama-sama ang aming pananampalataya sa umagang ito. Amin pong tinataas, Father God, anumang kanilang karamdaman. Huwag mong lampasan, Father God. Hayaan mo, Lord, na Lord, ang kagalingan nila ipagkaloob mo at ibabalik namin sa iyo ang kapurihan sa iyong kataas-taasang pangalan. O God, at narito po, Father God, aming pong, O God, nagkakaisa ang buong Elect Bride Assembly, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa supply mo sa bawat isa, Father God. Mga blessing na tinanggap namin, Panginoon. Salamat sa trabaho, O God, na pinagkakitaan sa bawat isa, Father God. Hayaan mo, Lord, na Lord, ikaw, Father God, ang patuloy na magpapala nito. At Lord, anuman ang uri ng mga negosyo ng iyong mga anak, pinagkakitaan, Ama, hayaan mo, Lord, na ito'y palaguin mo, Father God. Ikaw ang gumagawa ng daan upang kami makapaghandog sa iyo. Sa pamamagitan ng papuri, salamat sa mga kamay na patuloy na nag-desire na magbigay, at hayaan mo, Lord, na ikaw ang magbalik nito ng siksik, liglig at umaapaw. O God, salamat sa umagang ito. Amin tong tinataas na punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng pag-asam na mayroong kang gagawin sa bawat kamay na tumutupad sa buong layunin na ang iyong pagka-Diyos ay higit mong ihahayag sa iyong mga anak. Kaya purihin ka sa mga ito, sambahin ka sa espiritu at katotohanan, at ikaw ang maitaas sa kalagitnaan ng pagtitipon nito, alang-alang sa iyong karangalan, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. So Lord, awitin natin yun, you are the blesser of the blessing. Amen. Sa chorus. Lord, you are the blesser of blessings. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Lord, you are, oh Lord, you are the blesser of blessings. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Lord, you are, oh Lord, you are the blesser of blessing. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Sa uling pagkakataon, Lord, you are, oh Lord, you are the blesser of blessing. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. And you will supply all our needs. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Nananampalataya ba kayo na kaya niyang tugunin lahat ng pangangailangan natin sa umagang ito? He is the blesser of the blessing. Amen. He is our Jehovah Jireh. Amen. Tayo lahat muli ay tatayo, mga kapatid. At habang akin ang pinaghahanda ang ating pastor sa pangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah.
Amen. Awitin natin yung I need you, Lord, I need you, Lord, right now. Kaya natin, sabihin natin sa Panginoon sa umagang ito na ang Panginoon mismo ang kailangan natin sa Kanyang salita. Praise God. Amen. At naway mangusap siya sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Sabihin natin, I need you, Lord, right now. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. I need right now. Thank you, Jesus. Lift my hands. I need you, Lord. Right now. Once again, thank God. Need you, Lord. I need you, Lord. That's my God. Glory, hallelujah. I need you, Lord. I need you, Lord. Right now. Lift my hands, Lord. On my knees. Worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Lord. Right now. Yes, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Right now. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh God, kung meron mang isang tao na ito ang panalangin sa mga sandaling ito, Ama, iniwalay mo kundi ang iyong lingkod. Dahil sa aking balikat na iatang ang napakalaking responsibilidad para ipahayag ang iyong salita sa lupon ng mga mananampalatayang naririto sa aming harapan. Panginoon, tulungan mo ko. Kasihan mo ang iyong lingkod. Bigay mo mga tamang salita, Panginoon, para maipahayag ng malinaw at ng epektibo ang mensahe mo, Panginoon, para sa iyong mga anak. At Lord, hayaan mong walang sandali na masayang, walang salita na mawalan ng kabuluhan, kundi lahat ay mapahiran ng iyong Espiritu patungo sa puso ng mga naghihintay na puso. Hallelujah, mga pusong naghihintay ng iyong mga anak, Lord, ngayong umaga. Naalala namin lahat ng mga kapatiran namin sa iba't ibang dako. Mga taong, Lord, nasa ibang lugar at umaasa tangi sa aming gawain dahil wala silang masimbahan. O God, tinignan ko po kanina ang mga lugar na nagmo-monitor sa amin, Lord. Napakarami po, iba't ibang bansa, Lord. I just want to mention some of them, Lord, this morning sa aking panalangin, Lord. At naway, abutin mo sila, Lord. Yung nag-streaming sa Hamilton, Lord. Sa Romania, sa Korea, sa Qatar, sa Canada, iba't ibang lugar sa Canada, iba't ibang lugar sa USA, United Kingdom, Lord, sa Germany, sa Africa, sa Hong Kong, sa Australia, sa Japan, Lord, iba't ibang lugar sa Japan, Panginoon. Ikaw pong mag-bless, Panginoon, nila. Abutin mo sila in a special way, Lord. Kaya mo ang tinig na ito ng iyong lingkod, Lord, ay maging tinig mo sa kanilang mga puso, Lord, na nananabik na makarinig mula sa iyo para sa pangangailangan marahil isang katanungan sa buhay, marahil nangangailangan ng direksyon, Lord. May you just minister to them, I pray, Lord. Hallelujah. And also, Lord, huwag mong pababayaan ang bawat isa sa amin na naririto dahil kami nakasandig sa iyo. Kami umaasa na makarinig ngayon sa iyo, Ama. Sa iyo po lahat ng papuri, even as we, Lord, lift all the needs, Lord, to you this morning. Ikaw po nakakaalam, bago pa namin sampitin, alam mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kaya pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo, binibigay ngayon pa lang ang papuri at parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo.
Amen. Amen. Hallelujah. Good to be in the house of the Lord this morning. Praise the Lord. Ramdam na ramdam ko po ang init. Hindi lang po init ng panahon, kundi init ng pananabik natin, init ng ating tawag dito, kagalakan na maparito sa gawain, kahit na pusiksikan tayo. And maganda nga ito, makita natin kung gaano na natin kailangan yung mas malaking lugar. Diba? Mas maging siksikan, mas magkasikuhan tayo, mas mabuti. Para lalo tayong nananalangin para doon sa ating inihiling na mas malaking lugar. And yan po ang aking prayer. Pinagpipray ko po bawat pamilya. Amen. At yun po ang aking suggestion sa bawat grupo. Ibigay sa inyo ang listahan ng mga pamilyang kasama sa family grouping nyo. And then araw-araw, magtalaga kayo ng pamilya na ipagpipray nyo. Okay? So you can pray for every family in our church. Alright, habang nakatayo tayo, hindi ko kayo gustong pagtagalin na nakatayo sa Acts chapter 23. Gusto ko lang paalala habang hinahanap nyo, Acts 23 verse 16 hanggang 24, na mamaya ang group 3 ay magmi-meet sandali, no? Yung mga miyembro ng group 3 ay magpaiwan sandali sa pamumuno ni Brother Joey at Brother Rico. Amen, para po sa isang munting pulong. Okay, basahin natin. Verse 16. And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and entered into the castle and told Paul. Then Paul called one of the centurions unto him and said, Bring this young man unto the chief captain, for he had a certain thing to tell him. Verse 18. So he took him and brought him to the chief captain and said, Paul the prisoner called me unto him and prayed me to bring this young man unto thee, who has something to say unto thee. Then the chief captain took him by the hand and went with him aside privately and asked him, What is that thou hast to tell me? And he said, The Jews have agreed to desire thee that thou wouldest bring down Paul tomorrow into the council, as though they would inquire somewhat of him more perfectly. Verse 21, But do not thou yield unto them, for there lie in wait for him of them more than 40 men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him. And now are they ready, looking for a promise from thee. So the chief captain then let the young man depart, and charged him, See thou tell no man that thou hast showed these things to me. Verse 23, And he called unto him 2 centurions. Ito pong ginawa nung kapitan. He called unto him 2 centurions, saying, Make ready 200 soldiers to go to Caesarea, and horsemen 70, ibig sabihin nun, and spearmen 200, at the 3rd hour of the night. Yung 3rd hour of the night is 9 p.m. And then sabi sa verse 24, And provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him safe unto Felix the governor. Basahin nga natin ulit yung verse 23. And he called unto him 2 centurions, saying, Make ready 200 soldiers to go to Caesarea. Ang isang centurion po ay merong pamamahala sa ilang sundalo, 100 sundalo. So 2 centurion ang tinawag ng kapitan para mag-escort kay Paul. So meron 200 sundalo, footmen. And then pagkatapos, maliban doon, ay tumawag pa siya ng horsemen na 70, 70. Amen. And spearmen, 200. Mga spearmen po siguro ito yung mga tawag dito, mga maninibat ito. At karamihan dito ay mga asintado at siguro meron ditong mga, anong tawag doon, yung snipers, alright? Hallelujah. Para lang escortan si Paul. And then, hindi lang yun. Ang sabi dito sa verse 24, ay nag-provide pa itong kapitan ng hayop na masasakyan. Alright? Praise the Lord. Usually, ang mga prisonero po, pinaglalakad yan. Di ba? Pinalalakad yan patungo doon sa kung saan man nila gustong dalhin itong preso. Pero at this time, abay, nag-hire po ng Uber para kay Paul. And bring him safe unto Felix the governor. Alright.
So gusto kong pamagatan itong ating patuloy na pag-aaral sa subject natin, sa series natin, Christ in the True Church. This is part 30, ang ating subtitle, Special Delivery. Special Delivery. Hindi ba naman special yung delivery kay Paul? Amen. Na ganito po siya inescortan papunta sa Caesarea. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Tayong lahat ay maaari ng magsiupo. Praise the Lord. Praise the Lord. Pag special delivery po, mahal yun. Pero dito makikita nyo, yung pagkaka-deliver kay Paul, wala siyang gastos. Lahat gastos ng Roman government. Talagang special. Dahil ang Panginoon ang nasa likod ng lahat ng pangyayari. Amen. Dito sa verse 22 once again. Balikan natin yung verse 22. The chief captain then let the young man depart. Remember, ang ginamit ng Diyos para simulan ang dakilang himalang ito ay isang batang musmos. Pamangkin daw ni San Pablo. Hindi po nakarecord sa Biblia kung yung pamilya nitong pamangkin niyang ito ay mananampalataya. Pero siya po ang ginamit ng Diyos para marinig yung banta, yung plano ng mga Hudyo laban kay Pablo upang siya'y patayin. Nang sa ganun ay masabi niya kay San Pablo, and then si San Pablo, tinawag niya yung isa sa mga senturyon at pinasabi niya sa kapitan. And so, nai-arrange itong dakilang exodus na ito in a way. Amen. Para siya ay maligtas sa tiyak na kapahamakan dahil sa banta ng mga Hudyo. So you see, sabi dito, the chief captain then let the young man depart, pinaalis siya, and charged him, see, thou tell no man that thou hast showed these things to me. Ang nakikita ko rito, hindi maintindihan ng kapitan, pero somehow sa puso niya, kumbinsido na siya na totoo itong sinasabi ng munting batang ito. Now, this is not a small matter. Ito'y isang malaking usapin. Ang issue ay tungkol sa isang lalaki na inaakusahan na nagtutulak ng rebellion o ng sedisyon. And so, para pakinggan ng isang musmus na bata at kunin ang kanyang mga salita bilang katotohanan nang hindi biniberipika, abay, malaking pagkakamali yan. Amen. Para gawin ng isang kapitan ng mga sundalo. Alright? Pero, you see, sabi ko nga nung nakaraan, kasi ang Diyos na ang namamahala sa lahat ng pangyayari sa tagpong ito. Minsan, mga bagay na natural, mga bagay na hindi inaasahan, ang ginagamit ni Lord para ibigay yung ating himalang hinahanap, yung deliverance ng pinapanalangin. Diba? Meron tayong mga pinapanalangin at kasabay ng ating panalangin, meron na tayong iniisip na paraan ng pagtugon ni Lord. Pero ang paraan ng Diyos ay sadya iba kaysa sa ating paraan. Amen. Ang paraan niya ay mas mataas kaysa sa ating paraan. Ang kaisipan niya ay mataas kaysa sa ating kaisipan. Sabi kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa sa lupa. Ganoon ang kaisipan at ang daan ng Panginoon kumpara sa atin. Alright, so whether you realize it or not, God had just performed something supernatural here. Alright? Kaya, kita nyo, sabi ng captain, huwag mo sabihin ito kahit kanino, kasi pagtatawanan po ang kapitan na ang informant niya ay isang batang musmos. Kung sasabihin, nakuha ko itong information na ito, itong tawag dito, itong classified information na ito, galing sa batang musmos, nang wala namang ibang nagpapatotoo. Diba? Walang ibang Roman soldier, walang ibang saksi na
Sabi, o nga, ganyan nga ang narinig ko at pinapatotohanan ko yung sinasabi ng bata. But somehow, God took a hold of the heart of the captain. Hallelujah. Ang Diyos, amen, ang sumakop na sa kanya, maging sa kanyang sariling pangangatwiran. Bakit? Kasi gustong iligtas ni Lord ang kanyang anak, ang mensahero ng panahon, sa paraang nais niya. At gusto niyang ipakita sa atin na ang Book of Acts, kung kayo'y magiging continuation nito, huwag kayo umasa palagi sa mga anghel na dumarating galing sa langit. Huwag kayo umasa palagi sa kulog at kidlat, sabi ko nga, mga himalang kamangha-mangha. Amen. Palaging, supernatural, nagliliwanag, may apoy, may ulap, may pillar of fire. Minsan, ang paraan ng Diyos ng himala ay mga natural na bagay. At yun po ang ating nakikita, amen, sa ating pagtalakay, pagtunghay dito sa Book of Acts, gumagamit siya ng mga natural things, amen, na kanyang kinokontrol sa kanyang kamay para gawing providential, para gawing supernatural. Hallelujah. So ang sinasabi ko, mag-ingat tayo at maging sensitibo tayo na hindi natin napapasalamatan ng Diyos sa napakaraming tugon na ginagawa niya dahil ito ay dumarating sa isang simpleng paraan. Hallelujah. Bakit ko nasabi na this is supernatural? Kasi unang-una, kung titignan nyo sa mga unang tagpo, itong Roman captain na ito, hindi po siya tawag dito, hindi niya ganun kakursunada itong si Paul. Kumbaga sa pagkatao. Unang-una kasi, he was a Roman and Paul was a Jew. Alright? And Romans didn't have great opinion about the Jews and their religion. Hindi po magandang tingin ng mga Romano sa mga Hudyo at sa kanilang reliyon. Hindi nila maintindihan ang kanilang gawi ng pananambahan. Sumasamba sila sa isang Diyos. Samantala ang mga Romano ay merong sangkaterbang Diyos. Nag-aalay sila sa isang Diyos. Hallelujah. So hindi po mahirap maunawaan ng isang Romano ang gawi ng mga Hudyo. Alright? And kaya, understandable na nakikita niyo na nung una ay parang wala siyang panahon para kay Pablo. Minamadali niya yung kaso, di ba? In fact, ready na nga siya na pabugbog itong si Pablo para lang paaminin kung anong meron siyang nililihim. Remember? At akala niya siya yung Egyptian na nanggulo dati doon sa Jerusalem. At ipabubugbog na niya, ipapatorture niya, amen, which is a big no-no, amen, sa batas ng Romano. Pero ang Diyos na nga kasi ang kumikilos eh. Di ba? Kaya kahit na salita lang ng munting bata nang walang verification, ay tinanggap niya bilang katotohanan na ito nga ang mangyayari. Meron ngang banta dito sa buhay nitong si San Pablo. Kaya anong ginawa niya? Ito ngang binasa natin, pina-escortan niya si San Pablo ng halos kalahati ng garrison na nandun sa Jerusalem. Think of it now. Kung di ba naman supernatural ito? Di ba? 470 in total na mga sundalo ang maghahatid kay San Pablo. Think of it. Halos kalahati ng security ng Jerusalem ay gagamitin sa pag-escort lang dito sa lalaking ito na kung sa ating panahon ay maaaring tawaging holiness preacher. Isipin nyo, wala sa sinumpaan ng mga sundalong ito. Itong tungkulin, itong gagawin nila. Wala yan sa job description nila. Hindi sila sumampa na gawin ito na kami magbabantay sa mga preacher. Pero yun ang pinagawa ng Diyos sa kanila at that particular time. Why? Because it's God's time to deliver His man. Hallelujah. Pag nakialam ang Diyos, babaguhin niya lahat ng sitwasyon. Pag nakialam ang Diyos, babaguhin niya lahat ng batas. Lahat ng rules ng tao. Hallelujah. And supernaturally move. Hallelujah. Para lang sa ikaliligtas ng kanyang pinili. Hallelujah. So, hindi nila kailangan pumayag.
Kailangan nilang sumunod because God had control at that time. So, isipin nyo ito. He used heathen law, a Roman law. God used a Roman law. He used Roman soldiers. He used a Roman captain. He used Roman Roman chariots, Roman vehicles para iligtas ang isang anak ng Diyos. Ang isang Hudyo. Kundi ba naman yan supernatural? Hallelujah. So you see, pag ang Diyos ay may plano, siya ay magpo-provide ng kasangkapan para matupad yung planong yun. At hindi nyo kailangang mag-approve dun sa gagamitin niyang instrumento. Hindi niya kayo tinatanong, okay ba sa inyo to? Okay ba sa inyo na itong gamitin kong paraan para kayo ipagalingin, para kayo iligtas, para ibigay ang deliverance nyo? Hindi niya tayo kinukonsulta. May paraan siya ng pagdi-deliver. Amen. At tanging magagawa natin ay pasalamatan siya. Amen. Hindi makakatulong sa atin na makipagtalo sa Diyos. Bakit ganyan? Bakit hindi anghel? Pwede sana magtanong si Pablo, bakit Lord, nung i-deliver mo si Pedro, anghel ang sinugo mo? Bakit ngayon, Romanong mga sundalo? Bakit Roman captain? Hallelujah. You see, ang Diyos, amen, ay merong higit na dakilang paraan kesa sa inyo na hindi masapo, hindi maabot ng inyong unawa. Amen. Minsan, yung kanyang paraan ay hindi po ganun kabilis. Marahil, kung si Pablo ang nasunod sa kanyang paraan, sa kanyang balak na pagpunta sa Roma, ay mas mabilis siyang mararating. Siguro, direktahan na. Amen? Pero ang Diyos minsan, yung kanyang daan, ay marahil, hindi po ganong kabilis. Marahil merong mga pinagdadaanan pa, bago marating yung gusto mong puntahan, o yung resulta na inaabangan mo, o yung tugon na hinihintay mo. Pero it's the best way. At yung ating paraan, kahit pa gaano kaganda sa ating paraan, compared to the way of the Lord, it's the wrong way. Tandaan niyo yan. Kaya palagi tayong tatawag sa Kanya at dadalangin, Panginoon, amen, ano ba ang paraan mo? Maghihintay ako. Ayaw kong gawin ito sa aking paraan. Gusto kong ikaw ang manguna sa akin. "23. And he called unto him 2 centurions, saying, Make ready 200 soldiers to go to Caesarea, and horsemen 70, and spearmen 200, at the 3rd hour of the night." Ito si San Pablo, siguro nagkagawian na eh. Ito ang patutuon ng kanyang buhay. Palagi siyang tinatakas pagdating ng alas 9 ng gabi. Nagdi-disappear siya sa kadiliman. Naalala nyo minsan, niligtas siya sa pamagitan ng paglalagay sa kanya sa isang basket at siya hinulog dahan-dahan sa pader. Alas 9 din ng gabi. Hallelujah. 3rd hour of the night. Kasi ang oras dati, doon sa Israel, sa Jerusalem, ay ganoon. Pagka 6 to 7, yun yung first hour. 7 to 8 is second hour. So 8 to 9 is the 3rd hour. Pagdating alas 9, that's the 3rd hour. Alright? So 470 soldiers, ang pinatawag, inipon, Roman citizens are paying for it. Lahat po ng gastos. Hindi problema ni Paul. Bayad po ng Roman government. Hallelujah. So you see, si Pablo, nung malaman niya na siya ay ililigtas, na siya ay escortan, but he was more than grateful. Amen, to accept it. Bakit? Abay, gusto kong pumunta sa Rome. Ito, meron ng pinrovide na paraan para pumunta sa Rome. Ba't di ako magpapasalamat kay Lord? Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Amen? Dapat magpasalamat tayo pagka sumaklolo si Lord sa anumang paraan. Amen? Recognize that it's the hand of the Lord. Huwag tayong mamili. You see? Minsan, sabi ko nga, tinutulungan ka na, tanggi ka pa ng tanggi kasi gusto mo bongga yung dating.
Di ba? Lumapit na nga yung tao. At narito nag-aalok ng tulong sa'yo. Hindi, si Lord, may tugon si Lord. Hindi sa'yo manggagaling. Siya na nga yung tugon ni Lord eh. Di ba? Pero gusto mo yung may kidlat, may kulog, merong announcement ng anghel, merong tutrumpeta, tutututut. Eh, yan na nga yung tugon ni Lord eh. Di ba? Pagka kayo ay nalubog sa isang malalim na hapis at problema, I'm sure, kahit sa anong paraan na kayo ay aalisin doon, papayag na kayo. Di ba? Be it sa pamamagitan ng, sabihin natin, mahimalang paraan na kayo ay biglang abutin ng anghel na bumubulusok. Okay yun. Pero kung lubid ang gagamitin sa inyo, okay na rin yung kumakaalis kayo doon. You see my point, amen? Pagka nagkaroon kayo ng problemang malalim at talagang napakatindi, katulad ng sitwasyon ni Pablo nito, abay, mamimili pa ba kayo kung paano kayo makakaalis? Kaya si Pablo, abay kung donkey ang sasakyan niya o kamelyo, papunta sa Rome, okay na yun, makaalis lang siya doon sa kanyang sitwasyon. Kaya lang, ito ang ginawa ni Lord. Abay, 470 soldiers, pagkatapos pinili pa siya ng mga hayop na sasakyan niya. Think of it now. Hallelujah. Minsan, kailangan gumamit ng tabletas para matulungan kayo. Diba? Kung matutulungan kayo ng isang tabletas, ba't hindi nyo inumin? I want to check yung maling konsepto ng mga tao dito sa message, lalo na dito sa ating church. Praise the Lord. Kung merong pinrovide si Lord na tabletas, hindi po uminom ka ng tabletas na makakatulong sa iyo, ay wala ka ng pananampalataya. Unang-una, mali ang tingin mo sa gamot pagka ganun kasi. Ang gamot ay hindi nagpapagaling. Ang gamot ay nag-a-assist, nag-i-aid lamang sa healing. Ang Lord lang ang nagpapagaling. Pero pinahintulot niya na gamitin ang mga bagay na ito, maimbento ito para makatulong sa sangkatauhan, ang sabi ni Brother Branham. So we don't despise doctors. Sila'y lingkod ng Diyos, ang sabi ni Brother Branham. We don't despise nurses. Praise the Lord. Eh kung mali yun, kung wala kang pananampalataya, pagka ikaw ay dumaan sa daan ng medicine, eh huwag na kayo magpaaral ng nurse sa mga anak nyo. O ng medicine. You see? Praise the Lord. Ang sinasabi ko, minsan, sa natural na paraan, sa simpleng paraan, gusto kayong tulungan ni Lord, kaya lang gusto nyo pa yung magtiis. Diba? Kinakabagan lang kayo. Gusto nyo meron pang thunder na marinig at tamaan ng kidlat yung tiyan nyo para mawala yung kabag. Eh, meron naman tabletas dyan. Kung meron kayo, inumin nyo. And that's a provision of the Lord. Sabi ko nga, nung mga nakaraang panahon, ang daming namatay, amen, dahil sa, tawag dito, constipation. Kasi merong mga believers na naging panatiko, sabi, pag-agaling mo kami ni Lord, hindi kami inom ng gamot. Kaya sabi, daming namatay sa kanila, gustong ituwid ni Lord kasi yung maling konsepto. Di ba? Anumang paraan, anumang instrumento, ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. Amen. Kailangan mo ng bunutan ng ngipin. Ayaw magpahawak sa dentista kasi si Lord ang magpapagaling sa akin. Praise the Lord. So you see, may mga paraan si Lord. Ang totoo niyan, praise God, marami doon, amen, paraan niya mahimala, kaya lang, iba yung konsepto natin eh. Di ba? Kasi meron mga doktor na nirefer sa inyo, kamukat-mukat nyo, yung pala yung pinaka-best doctor na nag-handle sa inyo. Pagkatapos, hindi pa kayo siningil ng mahal. At nagtataka ang marami, bakit hindi ka siningil ng mahal? Isip, huwag mo sabihin, hindi ako tinulungan ni Lord kasi doktor ang nagpagaling sa akin. No, ang Diyos yung kumilos. Praise the Lord. I'm correcting wrong ideas. Praise the Lord. Pag nagkaroon kayo ng sakit, ang Diyos, amen, of course, ang ating unang inaasahan. Pero alam niyo, sabi ni Brother Branham, kung nagbabasa kayo ng message,
Sabi niya, kung meron kayong maiinom na gamot, gamutin nyo, inumin nyo muna. Di ba? Pumunta muna sa doktor, and then when you have done all that you can, then you go to Him. Na walang limitasyon ang kakayahan. Ganon ang kanyang advice if you are reading the message. Praise the Lord. Hindi natin inaalisan ng kapangyarihan at ng kalulatian ng Diyos dahil sa mga natural na bagay na ginagamit. Hindi inalisan ni Pablo ng kalulatian ng Diyos dahil munting bata ang nagpasimula ng deliverance niya. Hindi niya inalisan ng kalulatian ng Diyos dahil dahil Roman soldiers ang ginamit. Roman captain, Roman law ang nagprotekta sa kanya. But kailangan makilala niyo, mapagkilala niyo na ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng pangyayari. Yun ang himala nun. Hallelujah. Paul didn't complain. God sent an angel to Peter to deliver him. Pero sa kanya, kapitang Romano. Sabi ni Brother Branham, nung ang Branham Tabernacle ay kinailangang pa-enlarge, magpalaki ng lugar nila. Magpa-renovate dahil hindi na kasya yung mga umaten. Parang sa atin ba? Ang sabi, yung syudad ay hindi pumayag, humingi sila ng permit para makapag-enlarge. Ayaw silang payagan ng munisipyo, kumbaga. Pero, alam niyo ba kung sino tumulong sa kanila? Sabi ni Brother Branham, isang Roman Catholic na nasa board ng city. Miyembro ng board of directors, so opisyal doon sa munisipyo, ang nanindigan para sa kanilang. Sabi, bakit nyo pipigilan itong magpalaki ng kanilang church? Samantalang yung ibang church, hinahayaan nyo magpalaki ng church. Yung Baptist, yung Methodist, yung ibang mga church, yung Katoliko, hinahayaan nyo. Bakit hindi nyo hayaan itong Branham Tabernacle na magpalaki ng kanilang church? Kilala ko ang pastor na yan, kilala ko si Brother Branham, kapitbahay ko siya, kilala ko siya, kaya pwede akong magpatunay sa inyo na hindi makakasama sa ating syudad, makakabuti sa atin yan kung magpalaki sila ng church. At dahil doon, inaprubahan ang kanilang lisensya, yung kanilang request. Sino ang nasa likod? Ang Diyos. Praise the Lord. Naintindihan nyo? Wala pong sinabi si Brother Branham na yung Roman Catholic na yun ay na-convert sa message. Ang sinasabi ko sa inyo, it may be na itinalaga ng Diyos yung Roman Catholic na yun na maging, tawag dito, opisyal ng munisipyo at that particular time. For that particular need only. Para sa kanyang mga anak, para sa iglesia niya. Before the foundation of the world, hinanda na ni Lord yung lalaking yun. Para sa pagdating ng pagkakataong yun, nandun siya para sumaklolo sa kanyang mga anak. Roman Catholic. Alam niyo ba na si Moses ay pinalaki ng Egypt? Ang nagpalaki sa kanya, nagpakain sa kanya, nagsuporta sa kanyang paglaki at sa kanyang pag-aaral ay ang prinsesa ng Egypt. Tinrain siya, ginawa siyang military genius at lahat. Hinanda para sa darating niyang gagampanan niyang tungkulin sa ekonomiya ni Lord. Alright? Alam natin, na nung magkaedad siya, dinala siya sa backside of the desert, at yung ibang mga natutunan niya sa Egypt ay inando ni Lord at binigyan siya ng ibang training. Pero alam nyo, meron din mga nakuha si Moses na gamit niya doon sa pagkalaki niya. Yung impluensya at lahat ng yun ay merong kinalaman. Can you say amen? So ang pinapakita ko sa inyo, ang ginamit ni Lord para siya'y palakihin at suportahan, bigyan ng edukasyon, amen, ay yung bayan na kanyang wawasakin paglaki niya. Oh, kamangha-mangha ang paraan ng ating Panginoon. Amen? Matatanggalan ba ng kalulatian? Maagawan bang Diyos ang kalulatian dahil Egypt ang nagpalaki kay Moses? No. In fact, yun ang lalong nagbigay ng kalulatian sa Diyos na nagpapakita siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang may kontrol sa lahat ng bansa.
lahat ng nilalang. Hallelujah! Lahat ng kapangyarihan ay nasa ilalim ng kanyang paanan. Tama ba yun? Hallelujah! Nung si Jesus ay nandun sa Kalbaryo, namatay, sinibat sa tagiliran, nabubuo ang dugo, lahat. Ito Satan inspiring all those people, the Jews and the Romans. Siya yun. At tuwang-tuwa siya, patay na siya. Patay na siya. Pero nung siya'y mabuhay na maguli, at siya'y pumunta doon sa impyerno, at nakita niya na kinuha yung susi sa tagiliran ng kanilang chief na si Satanas. Yung susi ng kamatayan at ng libingan, inagaw ni Kristo sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ay pinuntahan niya yung mga mananampalataya sa mga nakaraang panahon, sa panahon ni Noah, ni Moses. Hallelujah. At pinakawalan niya doon sa kulungan, doon sa impyerno. At pagkatapos ay kanyang ginabayan papunta doon sa paradise, papunta doon sa sixth dimension. Hallelujah. Inempty niya yung paradise doon sa impyerno dati at dinala niya yung mga taong naroon. He led captivity captive. Ano sa palagay niyo ang naramdaman ni Taning at saka ng mga demonyo na nag-inspire sa mga tao para saktan, para patayin ang ating Panginoong Kristo? Naku po, ganito pala ang resulta ng ating pinaggagawa. Isipin mo, napalaya yung mga tao na hindi sana makakalaya kung walang dugo na nabubuo doon sa Kalbaryo. My! Hallelujah! Amen ang diablo. Praise the Lord. He blindly went into the sin. Amen. Doon sa Kalbaryo. Tuwang-tuwa siya, nagdiriwang siya. Pero nung makita niya ang resulta, sabi niya, bakit ko pa nagawa-gawa yun? Ako ang responsable. Kaya yung bee of death ay tinusok yung kanyang, amen, tusok yung kanyang tibo sa katawan ng ating Panginoon. At nung ito'y kanyang matusok, sabi, ito'y iniwan na niya. At dahil doon, yung bee of death ay hindi na makakatusok pa ulit. Bakit? Dahil kinuha na ng laman ng katawan ni Kristo ang kamatag ng kamatayan. Na kung kayo isasampalataya sa Kanya, wala nang maaring pangkagat ang diablo sa inyo. Dahil inako na ng ating Panginoon. Isipin niyo kung anong naramdaman ng diablo sa kanila Satanas. Tayo ang may gawa, no? Tayo ang nag-inspire. Nagamit tayo, naisahan tayo ni Lord, ha? You see? Pag meron siyang gustong gawin, kung kailangan, gagamitin niya pati ang kaaway niyo para maibigay sa inyo yung kanyang kalooban, yung kanyang gustong ibigay sa inyo. Praise the Lord. Ano ito? Gusto kong mapanatag kayo. Gusto kong magtiwala ng gusto sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Gusto kong maging sensitibo kayo sa ginagawa niya araw-araw. Huwag kayong maghintay ng mga kababalaghang mga pangyayari na merong kasamang mga anghel palagi. Araw-araw may ginagawa si Lord. Nasa likod siya ng mga pangyayari. Araw-araw may himala na nangyayari sa inyong buhay. Amen. Blessed be the name of the Lord. So, hindi lang siya kikilos sa mga bagay-bagay. Hindi lang siya kikilos sa tao kung kailangan. Maging ang mga buong bansa ay kikilusin niya para maihanda kayo. Para mailagay kayo sa tamang lugar. At para maipaabot sa inyo ang deliverance. Amen, naintindihan niyo ba yun? Kikilusin niya ang mga bansa, ang superpower. Amen. Gagamitin niya sila para para daling kayo sa lugar na dapat yung kinaroroonan. Amen. You know, may mga believers, nararamdaman nila yung squeeze, nararamdaman nila yung pressure at lahat. Unti-unti na sa educational system, political system, at sa lahat ng sistema ng mundo. Amen. Ngayon ay meron na silang sistema na kapag hindi ganitong paniniwala mo, ay mamamarkahan ka at ipaparamdam sa iyo na hindi ka welcome. At hindi ka bibigyan ng benepisyo dapat na matanggap mo dahil lang sa hindi ka nila kapananampalataya o dahil lang sa ikaw ay naniniwala sa mensahe. But you see, kahit na yan ay paraan ni Lord para para ihanda ang believer.
para sa rapture. Amen. Yung squeeze, problema, yung pressure na ating nararamdaman, amen, yan ay nagbubunsod lang sa isang tunay na mananampalataya na lalong tiwala at lumapit sa Diyos. At naguhubog sa kanilang character. Can you say amen? Para matiyak na pagdating ng rapture, kasama sila. So you see, ginagamit pati ang mga kaaway. Hallelujah. He's gonna work not just on things but on countries and powers to get you where He wants you to be. Nothing can stop His program. Hallelujah. So verse 24, sabi dito, and provide them beast that they may set Paul on and bring him safe unto Felix the governor. You see? Praise the Lord. Roman Cadillac, kumbaga, ang pinasakyan sa kanya. Tapos may escort pa mga sundalo. Para tiyakin na siya daw ay makakarating ng ligtas. Special delivery. Hallelujah. Kay Felix the governor. Hindi sinabing bring him dead or alive. Kundi yan sabi, bring him safe unto Felix the governor. Hallelujah. At si Pablo, hindi na rin siya natatakot kasi dahil, naalala nyo, binisita na rin siya ng anghel o ng Diyos mismo. At sabi sa kanya, yung pangarap mo makarating sa Rome, matutupad yun. Kung paano ka nagpatutuo sa Jerusalem, kailangan magpatutuo ka rin tungkol sa akin sa Rome. Kaya si Pablo, sa totoo lang, wala na siyang problema. Hindi niya iniisip, baka hindi ako makarating sa Rome, baka mapatay ako sa daan, baka tambangan kami. No, natanggap niya na ang pangako. Hallelujah! At kahit pa nga narinig niya yung banta ng mga Hudyo na papatayin siya, tatambangan siya, hindi na problema si Paul. Amen. Dahil mas dakila yung kapangyarihan, hallelujah, nung nangako, kesa dun sa nagbanta. Praise the Lord. Ang daming banta sa atin, pero praise the Lord, ang daming pangakong pwede nating panghawakan. Praise the Lord. Sabi sa verse 25, and he wrote a letter after this manner. So itong si Kapitan Claudius Lysias ay sumulat ng isang formal letter para ibigay kay Felix. Dahil baka magulat siya pagdating nitong lupon na ito. Amen. Pagdating ng mga sundalo, 470 of them, heavily armed. Ano ito? Sino itong ini-escortan nitong mga to? Sinong importanteng tao? Itong in-escorta ng 470 soldiers. Baka magtaka si Felix, kaya sinulatan niya para ipaliwanag ang sitwasyon. Intindihan niyo? Hallelujah. Sinong importanteng tao ito? Tama. Napaka-importante ng taong yun. Higit na importante kaysa sa sino mang in-escorta nila dati. Mapahari, dignitary o mapa-opisyal ng kung anong bansa, mas importante si Paul. Dahil si Paul, amen, ay mensahero ng ating Panginoon sa panahong yun. Kaya sabi niya, kung yung mga hari, ina-escorta nyo, bakit hindi yung aking mensahero? Halika nga kayo, magamit ko kayo. Hindi ba? Praise the Lord. Kung yung mga karaniwang tao na walang paniniwala sa Diyos, walang panahon sa Diyos, nagagamit ang batas natin para sila maprotektahan. Bakit hindi kailangan gamitin ng Diyos yung batas natin para protektahan ka? Hallelujah. You see, hindi po masama meron tayong mga kaugnayan sa matataas na dako. May mga kakilala tayo na maaring gamitin ng Lord sa pangangailangan. Amen. Blessed be the name of the Lord. Huwag natin kakalimutan na in church natin, walang pambayad sa abogado. Pero merong nakatalagang believer na taga rito, merong kamag-anak na abogado at hindi basta-basta abogado. Di kampanilya. Amen? Wala tayong pambayad ng acceptance fee. Amen? E di, kumilos ang Diyos dun sa lawyer na tinanggap yung kaso na wala acceptance fee. Ano yan? Supernatural.
At yung kalaban natin, ang daming koneksyon sa loob at alam ang pasikot-sikot. Tayo, wala tayong kamalay-malay. Anong malay natin sa pagdemandahan at lahat? Pero sa lahat ng yun, nakita mo ang kamay ng Diyos. Lahat ng klase ng pagsisinungaling ginawa nila. Pero ang Diyos ang nagpalitaw ng katotohanan. At iningatan tayo, pinotektahan tayo dito sa lugar na ito. It's the hand of the Lord. Hallelujah. Sabi dito, and he wrote a letter after this manner. Claudius Lysias unto the most excellent governor Felix, send it greeting. This man was taken of the Jews. Pinaliwanag niya. Baka magulat ka. Itong lalaking ito ay kinuha ng mga Hudyo and should have been killed of them. Pinatay na sana siya. Then came I with an army. Buti na lamang dumating ako kasama ang aking army and rescued him, having understood that he was a Roman. Sa sulat nitong si Claudius Lysias, siya ay nagpapogi kay Felix. Bakit? Kasi hindi naman totoo na tawag dito, ni-rescue niya na sa ganitong paraan eh. Ang totoo, akala niya, siya ay isang Egyptian. Hindi naman antimano, alam niya, Roman citizen ito eh. Naalala niyo? Akala niya lang, yung Egyptian na hunted dati, na wanted dati, ay narito ngayon, ng mga Hudyo at ngayon ay nakialam siya. At ang totoo, di ba, sabi ko nga kanina, pabubugbog niya nga ito, papatorture niya eh. Pero siyempre, para maging maganda yung dating niya kay governor, kay Gov. Di ba? Ganitong ginawa ko dyan. Di ba? Nirescue namin siya, and having understood that he was a Roman, and when I would have known the cause whereof they accused him, I brought him forth into their council, whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds. Alright. Now, gusto kong pansinin nyo dito sa Book of Acts. I want you to take note real carefully na si Luke, sa buong sulat niya sa Book of Acts, ay pinatunayan niya na ang mga Kristiyano ay hindi po mga, tawag dito, manlalabag sa batas. Sa tuwina, palagi pong, kumbaga, sila ay, tawag dito, sila ay napapatunayang hindi nagkasala sa mga akusasyon sa kanila. Alright? Ilang mga scriptures, just para ipakita itong puntong ito. The officials in Philippi had almost apologized to Paul, Acts 16:35. Sulit nyo na lang, hindi natin babasahin. 35 to 40. Gallio in Corinth had refused to try him, Acts 18:14 to 15. In Ephesus, the town clerk told 25,000 people that the Christians were innocent of any crime. Acts 19:40. Amen. The Roman captain from the temple fortress was writing the same thing. Ito nga yung binabasa natin. Later, Festus sa Acts 25:24 to 25, and Herod and Agrippa, Acts 26:31 to 33, would also affirm that Paul should have been set free. Even the Jewish leaders in Rome had to confess that they had no official news against Paul. Anong sinasabi dito ng scripture? Anong gusto ipatid sa atin ni Luke? Amen? Ang mga anak ng Diyos ay law-abiding citizens. Praise the Lord. Huwag kayong gagawa ng kalokohan pagkatapos ay gagamitan nyo yung mga connection nyo para lang matakpan ang inyong paglabag sa batas. No, ang sinasabi dito, sila ay nakusahan pero they were falsely accused. At sila napatunayan na nagkasala, na-dismiss ang lahat ng kaso, kumbaga, dahil hindi totoo ang kanila akusasyon, dahil sila ay mga mabubuting mamamayan. So, anong sinasabi ko sa inyo? Kung tayo continuation ng Book of Acts, dapat tayo mga maging mabubuting mamamayan. Tama ba? Nagbabayad ng tax. Tumatawid sa tamang tawiran. Sumasakay sa tamang sakayan. Amen, pumipila. Praise the Lord. Nagsusot ng helmet. Law-abiding citizens. Mabubuting tao tayo dapat.
Doon natin mapaparangalan. Sabihin nila kung anong gusto nila sabihin. Ako saan tayo, pero mapapatunayan ko ikaw ay matinong mamamayan na sila ay nagkakamali. Yun ang record ni Luke sa Book of Acts. Yun ang kanyang pagkakasulat. Hallelujah. So narito, may sulat si Claudius kay Felix. So verse 30, tuloy natin. And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee and gave commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. So, meron sila akusasyon. Sabi ko, sabihin nyo na lang doon kay Governor, ang problema nyo sa taong ito, doon kayo mag-usap. Ang sabi niya sa dulo ng kanyang sulat, farewell. So it was a letter of innocence na pinadala kay Pablo. Pinadala kasabay ng pagtatransport kay Pablo galing sa Jerusalem papunta sa Caesarea. So sa paglalakbay ni Pablo, meron siyang hawak na letter of innocence. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And sabi sa verse 31, then the soldiers, as it was commanded them, took Paul and brought him by night to Antipatris. Right, so tignan niyo yung eksena. Paul on his way to Rome carrying his letter of innocence. Sana spiritual kayo. We are on our way home. And I believe si Lord nagsugo din ng kanyang host para mag-escort sa atin. Para tiyakin na tayo makarating ng safe sa ating tunay na tahanan. At habang naglalakbay tayo, may dala-dala tayong letter of innocence. Glory! Meron tayong katibayan na hindi tayo nagkasala in the first place. We have not done it in the first place. We're justified. Hallelujah! Sumulat siya sa pamagitan ng mensaheng ito. Hallelujah! Pinadala sa atin bilang katunayan, hindi tayo pwedeng akusahan. Hallelujah! Pinagtibay ng Diyos ang mga taong ito ay walang anumang batik, walang kulubot, walang kasalanan. Taglay natin yung token, taglay natin yung sulat sa ating buhay na nagpapatotoo. Amen, karapat dapat tayong umupong kasama niya sa kanyang luklukan at magharing kasama ni Kristo. We have a letter of innocence. Sabi ni Barba naman yun, marriage certificate. Katunayan, na tayong namatay sa dati nating nature, na divorce na tayo dun sa dating katangian, at ngayon ay kinasal tayo sa bagong nature natin, which is Christ. Hallelujah! Dahil doon, wala siyang nakikita kasalanan sa atin. Ano man yung nakaraan natin, ay pinatawad na lahat, at tinapon sa dagat ng paglimot, at tayo inosente sa anumang akusasyon ng accuser. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba kung meron kang sulat na ganun, papunta doon sa paglilitis, anong ikatatakot mo? Meron ka ng sulat ng innocence. Kaya hindi tayo natatakot na humarap sa paghatol ni Lord. In fact, hindi na tayo haharap dahil may sulat na tayo. Blessed be the name of the Lord. Verse 32, on the morrow they left the horsemen to go with him and returned to the castle, who when they came to Caesarea, and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him. So kasabay nung pagpipresenta kay Pablo, pinresenta yung epistle. Hallelujah. So, actually, dalawang epistle ang dala-dala ng army. Yung isa, epistle galing sa kapitan. Yung isa, epistle galing kay Lord. Living epistle. May dalang sulat si Paul, sulat ng kapitan, pero siya mismo ay sulat ni Lord na binabasa ng tao. Amen, naintindihan niyo ba ako? Hindi ba yun ang sabi ng Scripture? Na kayo ang tunay na sulat ng Diyos na binabasa araw-araw ng mga tao. Maaaring hindi sila nagbabasa ng Biblia, pero sa pamamagitan nyo ay nakababasa sila ng Biblia. Maaaring hindi nila kilala si Jesus,
Hindi nila nabasa ang tungkol sa Kanya sa Biblia. Amen? Marahil pangalan lang naririnig niya, pero yung buhay ni Jesus ay nakikita ng mga tao sa inyo. Dahil kayo ang buhay na Biblia. Kayo ang buhay na salita ng Diyos na binabasa ng tao. You see? Praise God. Gusto ko sabihin sa inyo, di paalala, sa totoo lang, hindi po magra-rapture ang Diyos ng Biblia. Amen? Hindi po mga CD at spoken word ang aagawin ni Lord. Ang naglalakbay papunta doon sa trono ay mga living epistles. Sasabihin ko sa inyo, hindi po kailangan ng Biblia sa langit. Hindi kailangan ng CD, hindi kailangan ng spoken word book. Ang ra-rapture ni Lord ay ano? Ang salita na nagkatawang tao. Ang salitang buhay na nabubuhay sa inyong katawan. Kayo ang ra-rapturein. Yung salitang naging laman, yun ang agawin ni Lord. Kaya tayo ang naglalakbay papunta doon. Tama ba? Praise the Lord. Punta na tayo sa verse 34. And when the governor had read the letter, he asked of what province he was. Basa niya yung sulat. Pagkabasa ni Gov. Felix, tinignan niya si Paul, taga saan ka ba, iyo? He asked what province he was. And when he understood that he was of Cilicia, sabi niya, I will hear thee, said he, when thine accusers are also come. And he commanded him to be kept in Herod's judgment hall. Bakit kailangan tanungin kung taga saan siya? Kasi yung pinanggalingan mo, kung taga saan ka, yun ang magdetermine kung sino ang dapat maglitis sa'yo. Kaninong jurisdiction ka napapabilang? Tama ba yun? Kaya importante alamin, taga saan ka ba? Praise the Lord. Pag tinanong kayo, taga saan ba kayo? Ha? Saan ba kayo galing? Naglalakbay tayo papunta doon sa ating Panginoon. At alam natin, sabi sa Biblia, lahat ay haharap sa Diyos. Kala ko ba, Dere, pagka ikaw ay bride, kapag ikaw ay baptized ng Holy Spirit, believer ka na message, hindi ka naharap sa paghatol. Sabi sa Biblia, lahat tayo ay haharap sa judgments. Iba yung judgments, iba yung white throne judgment. Yung pagharap natin sa Diyos ay hindi para hatulan tayo, kundi para rewardan tayo. Tama ba yun? Amen. At importante na tanungin, taga saan ba kayo? Taga saan ba kayo? Kasi kung kayo Laodicean lamang, abay, pasok kayo dun sa judgment. Nasa jurisdiction kayo ng mga taga-Laodicea, yung mga believer sa Laodicea, ang hahatol sa inyo. Alam niyo ba yun, kung sino yung believer sa panahon, yun ang ilalagay ni Lord na judge pagdating ng white throne judgment dun sa mga nabuhay sa panahon ngayon. Praise the Lord. Kayo mga kapitbahay niyo, yung mga sinasalbahay kayo ngayon, kayo mag-alala, pagdating ng panahon, yung hahatol sa kanila. Ha? Pero ang sabi, wag muna kayo humatol nang wala sa panahon. That's not before the time. Hindi yung kung makatingin kayo, mga hinatulan nyo na yung mga tao sa paligid nyo eh. Praise the Lord. Taga saan ba kayo? Darating yung panahon, tatanungin tayo, taga saan ba kayo? Ano kaya masasagot natin kay Lord? Panginoon, galing kami sa iyo. Galing kami sa iyo, kaya nandito na kami. Yung pinanggalingan namin ay binalikan namin. Ganun ba? Hindi kayo dito. Hindi kayo para hatulan. Amen. Didinggin ko kayo sa tamang panahon. Harapin ko muna yung white throne judgment. Pero kayo ay hindi ko pwedeng hatulan kasi galing pala kayo sa akin eh. Sabi ni Lord, I came from God, I will go back to God. Taga saan ba kayo? Alam niyo ba kung taga saan kayo talaga? Taga Matanza ba kayo? Taga Pasig? O taga Cainta? Sabi ng iba, ay umawala sa Pasig. Pasig na lang tayo. Hindi naman yung tunay na pinanggalingan natin eh. Amen? Tayo ay galing sa eternity. At babalik lang sa eternity. Kaya pag tinanong kayo, taga saan ba kayo talaga? Taga langit po. I came from God and I will go back to God.
At dahil doon, walang paghatol. Amen! Na nakahanda laban sa akin. Because I came from the judge himself. Blessed be the name of the Lord. Chapter 24, verse 1. Tapusin natin ito. And we're closing now. And after 5 days, sabi niya kasi, sige, dito ka muna, tumigil ka muna dito, hintayin natin yung mga accuser mo na dumating. Chapter 24, ito na yung mga accuser niya. After 5 days, sipin nyo, sila bumiyahe, overnight lang nakarating sila. Ito, masyadong marami sigurong inaalala itong grupong ito. 5 araw bago sila nakarating, yung grupo ni Ananias, na high priest, na accuser niya. And after 5 days, Ananias, the high priest, descended with the elders and with a certain orator named Tertullus. Itong si Tertullus, o Tertullus sa atin, ay isa pong Roman. Kumbaga, isang lawyer. Nagdala sila ng lawyer kasi may akusahan sila eh. May dinidemanda sila eh. Di ba? Kaya kailangan nila ng, kumbaga, lawyer. At ang sabi dito, isa siyang orator. Mananalumpati. Orador. Magaling magsalita. Madulas ang dila. Maboka. Bulero. Katulad ng karamihan sa mga lawyer. Di naman lahat. Di naman. Kasi sinungaling. Katulad ng marami sa kanila. Hindi naman lahat. Tama. Di naman. Meron din naman tunay dyan na mabait, na matuwid. Tumatayo sa kung anong tama. Pero sa totoo lang, dami niyan sinungaling. Diba? Alam na nga mali. Pinagtatanggol pa. O di ba naman sinungaling yun? Alright? So sabi dito, nagdala sila ng Tertullus na ito, isang Roman. Hindi ba kakatuwa ito? Makikita niyo yung tao pagka gustong gumawa ng isang bagay laban sa anak ng Diyos, lahat gagawin, lahat gagamitin. Diba? Ang mga Hudyo, galit sa mga Romano, ayaw niyan eh. Hindi sila magkasundo niyan, kaya lang yan merong konting kasunduan dahil lang wala silang magawa dahil sakop sila ng Roman Empire, di ba? Pero kung ikaw Hudyo ka, di ba, hanggat maaari gusto mo sana Hudyo rin yung lawyer mo. Pero ito, dahil sa ang galing-galing na lawyer nito, ang galing magsalita, siya ang kinuha ng high priest. Si Tertullus, na orador, ang sabi, who informed the governor against Paul. Siya po ang magsasabi ng akusasyon lamang kay San Pablo. Tingnan natin ang diskurso. Ang diskurso nitong si Tertullus. Sabi niya, and when he was called forth, tumayo ka sa witness stand, o tinawag siya para magsalita. Tertullus began to accuse him, saying, seeing that by thee we enjoy great quietness, and that very worthy deeds are done unto this nation by thy providence. Lawyer na lawyer ang dating. Diba? Kamahal-mahal ang kapitapitagang gold. Dahil sa iyo, aming gobernador, ay kami nag-enjoy sa dakilang kapanatagan, katawasayan at katahimikan dito sa syudad na ito. At ito'y dahil sa mga gawa mo sa bayan. You know, hindi ka pwedeng mambola nang walang kahit konting katotohanan. Si Felix pala, kanyang nabawasan yung insidente ng mga pagnanakaw o yung mga tulisan doon sa disyerto ay nagawa niyang tawag dito hulihin at nabawasan. Kaya may katotohanan din yung sinasabi nito si Tertullus. Pero palagi po, amen, pagka magaling kang orador, yung maliit, napapalaki mo ng husto. Di ba? Parang ang galing-galing niya, lahat ng ginawa mo puro mabuti, pero sa katotohanan lang, si Felix po ay isang salbahing gobernador. Babaero, sinungaling, magnanakaw. Pero ang address ni Tertullus, kapita-pitagan, kabanal-banalan. Dakila, ang bubuti ng ginawa mo sa aming bayan, na ngayon ay meron kaming ganitong kapayapaan. Hindi ba kami nakaranas ng ganitong kapayapaan buong buhay namin? Ito'y dahil sa mabubuti mong gawa, gobernador. Tuso talaga ito, siyempre.
Diba? Pinalaki niya na muna yung puso nitong si Gob. Sabi niya sa verse 3, we accept it always and in all places. At Governor, hindi lang po dahil sa nakatayo ako dito. Kaya ako sinasabi ito, kahit saang lugar, yan po ang pinag-uusapan. Ang pait talaga ni Gob. Sabi niya, in all places, Gob. We accept it always. Na ang galing mo talaga. Ikaw ang dahilan ng kapayapaan sa aming bayan. O most noble Felix, with all thankfulness. Verse 4, notwithstanding, that I be not further tedious unto thee. Para hindi ako masyadong kumuha ng mga mahalaga mong sandali. Alam ko, importante ang mga oras mo, Gobernador. Ang dami mo na nga sinabi, bilisan mo. I pray thee that thou wouldest hear us of thy clemency, a few words. Ilang salita lang po, konti lang po, makinig kayo sa amin. Verse 5, for we have found this man, ito na yung kanyang akusasyon, a pestilent fellow. Ang tinutukoy sa San Pablo, pestilent, ibig sabihin peste raw, salot daw ng lipunan itong si San Pablo. Think of it now. Now, remember, itong accuser na ito ay anointed ng the great accuser. Kaya ang galing-galing niya mag-okusa. Diba, sino ba yung great accuser? Sabi, panik-panaog, nag-aakusa sa mga mananampalataya. Si Satanas, araw-gabi, bumabalik sa balik-panaog sa trono at sinusumbong kayo. At pag nagsumbong siya, talagang dinidiin niya, pinasasama niya yung masama, pinasasama niya ng gusto. Kita niyo yung pagkaka-anoint dito. Ang galing niyang mag-akusa. Diba? A pestilent fellow, a mover of sedition among all the Jews throughout the world. Abay, tulak ito ng rebellion. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa buong mundo. Tindi. Saan niya nakuha yung... Ang bilis niya makakuha ng ebidensya. 12 araw pa lamang si Pablo ang nahuhuli at nandun sa Jerusalem, nakaipon siya ng ebidensya sa buong mundo. Nakita niyo ba yun? Accuser eh. Ganyan si Satanas pag nag-accuse sa inyo. Di ba? Praise the Lord. Inuukil-kil niya pati yung mga nagawa nyo nung 1 taong gulang pa lang kayo. May. At ang sabi niya, hindi lang yun. He is a ringleader of the sect of the Nazarenes. Kulto yan eh. At leader siya ng kulto ng mga Nazareno. And then sabi niya sa verse 6, who also had gone about to profane the temple, whom we took and we would have judged according to our law. Hindi lang yun. Sinalaula niya ng templo ng mga Hudyo. Alam niyo ba, merong ugnayan ang mga Romano at saka Hudyo pagdating sa templo para makapag-maintain ng certain peace. Ang mga Romano ay sumang-ayon, sige, bibigyan namin kayo ng authority pagdating sa templo. Pag may nagsalaula ng templo nyo, may karapatan kayo na husgahan niya at patayin. Kung kailangan patayin yung tao na sumalaula ng templo. So yun ang sinabi niya dito, sinalaula nitong taong itong templo. Kaya kinuha namin siya at sana'y hatulan namin ayon sa batas. But the chief captain Lysias, kaya lang itong si kapitan eh, mahatulan na namin sana siya ng ayon sa proseso. Alam natin kung ano nangyari, wala pong ayon sa proseso na nangyari. Kaya mga nakasubaybay sa paglilitis na ito sa ating serye, wala pong tamang nangyari. Pero yun ang pinalalabas niya sa harap ni Gob. Diba? Lahat ginawa namin ayon sa proseso. Walang extrajudicial dito. But the chief captain Lysias came upon us and with great violence took him away out of our hands, commanding his accusers to come unto thee by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things whereof we accuse him. Diba? Pinakailaman kami ni Kapitan. Diba? Medyo nagdadalang galit, mahinanakit po itong grupo ng mga saserdote dun sa Kapitan na Romano kasi siya ang nagligtas kay Pablo. Which sa mga sandaling ito siguro nag-iisip yung Kapitan, bakit ko nga pala nagawa yun? Amen? At sobra-sobra at ang dami ng sundalong escort ko kay Paul. Doon ang mga panahon na nagdesisyon siya, ang Diyos ang nagkilos sa kanya. Hallelujah.
Wala siyang magawa. At pagkatapos ng pangyayari sa kanya, na-realize mo, ano, sobra-sobra yata yung ginawa ko. Sabi nitong si Tertullius, madali namang makita na tama lahat yung akusasyon namin eh. O yan, sige, dinggin mo, madali mo lang makita na tama lahat ito. Sabi sa verse 9, and the Jews also assented, sumang-ayon daw ang mga Hudyo, saying that these things were so. Verse 10, then Paul, after that the governor had beckoned unto him to speak, answered. Ito na, binigyan ng pagkakataon si Paul. Pagkatapos ng akusasyon, binigyan ng pagkakataon para i-defense ang kanyang sarili. Sinyanyasan siya nitong governor. Marahil tumango siya. Sinyanyasan si Paul, sige, ikaw nang magsalita. And answered, for as much as I know that thou hast been of many years a judge unto this nation, I do the more cheerfully answer for myself. Wala, masyadong palabok. Matagal ka ng gobernador. Palagay ko, kaya mo nang husgahan ito na matuwid. Kaya hindi ako natatakot. I cheerfully answer for myself. Sabi niya sa verse 11, because that thou mayest understand that there are yet but 12 days since I went up to Jerusalem to worship. Ang sinasabi niya dito, gusto ko maintindihan mo, Gob, 12 araw pa lang ang lumilipas simula nung ako'y magpunta doon sa templo. Alright? Hanggang sa araw na ito na ako'y nakatayo sa iyo. Ang sinasabi niya, mag-isip ka, Gob, simple lang yan. Ang sabi ng accuser ko, ako raw ay tulak ng sedisyon at rebellion sa buong mundo. At ako ay nanguna sa mga pagre-rebelde ilang beses diyan sa Jerusalem at lahat. Paano ko gagawin yung Gob? 12 araw pa lang. At hindi lang yung Gob. Yung 9 na araw doon, preso ako. Tama ba? 12 araw pa lang, Gob. Isipin mo yan. Ang sabi na accuser ko, ganito raw. Tulak ako at lahat, ganito, ganyan. 12 araw pa lang kami. Hindi ko nga lang nakita yan eh. At 9 na araw, binabantayan ako ng mga sundalo. Paano ko gagawin yan? Sa 3 araw na ako ilaya. Hallelujah. Confident si Paul. Talo na tong kaso nila. Laban sa akin. Sigurado siya. Kasi unang-una, bumaba na ang Panginoon eh. Sinabi na, tiyak na makakarating ka sa Rome. Hindi ka mabibindin. Anyway, hindi pa to sa Rome. Ito ay, kumbaga, istasyon lang, papunta sa Rome. Alright? Sabi niya, paano yan? 12 araw lang. And they neither found me in the temple disputing with any man. Nandun ako sa templo, hindi naman nakikipagtalo eh. Nag-aalay nga ako ayon sa kostumbre nila eh. Tama ba? Hindi lang yan. They're raising up the people. Kailan ako nagbuyo na sila'y magrebelde. Laban, paano ko gagawin yun sa loob ng 3 araw? At hindi lang, neither in the synagogues nor in the city. Hallelujah, wala akong ginawang ganyan. Kaya ang sinasabi niya, ito lang ang aking sasabihin, simple lang yan, Gob. Husgahan mo na. Praise the Lord. At itutuloy natin ang investigasyon sa susunod na gawain natin. Pero sapat na ngayon na ating maintindihan, kapag kakampi mo ang Diyos, sino ang maaring lumaban sa iyo? Pag kakampi mo ang Diyos, gagamitin niya ang lahat para proteksyonan ka at para magtagumpay ka at para makarating ka sa dapat mong datnan. Tayong lahat magsitayo. Hallelujah. Special delivery. Amen. Yan po ang ginagawa ni Lord sa atin sa huling panahon. We are on a special delivery. Titiyakin niya. Amen. Makakarating tayo dun sa body change. Makakarating tayo sa ating tunay na tahanan. Walang makakadlang. Kikilos niya ang lahat ng kapangyarihan. Kikilusin niya lahat ng tao. Gagamitin niya na lahat ng kailangan gamitin para tiyakin. Amen. Ng mga elected ay dumanas ng pagpapalit ng katawan. Hallelujah. He's got it all in control. He's got it all in control. You believe that? Hallelujah. Thank you, Father. Yes.
wonderful Jesus. He's got it all in control. He's got it all in control. He put that reassurance way down in my soul. Thank you, Father. Yes, Lord. He's got it all in control. I put my life. Hinahamon ko kayo. Lagay niyo ang buhay niyo sa kanyang kamay. I put my life in His hand. The weary road I walk down, I'm sure is in His. Kasama yun sa plano. Hallelujah. I put my life in His hand. Ang lahat ay hawak niya. Ang lahat ay hawak niya. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ay hawak niya. Puso ko'y panatag, pangako niya'y matatag. Hallelujah! Ang lahat ay hawak niya. Hindi lang yun, ang buhay ko'y hawak niya. Ang buhay ko'y hawak niya. Hallelujah! Ang buhay ko'y hawak niya. Daan may masalimuot, di ako natatakot. Ang buhay ko'y hawak niya. Amen. Sino natakot sa atin? Amen. Hindi tayo dapat matakot. Hawak niya ang ating buhay. Kung pinagkatiwala mo ng buhay mo sa Kanya, wala kang dapat ipangamba. Hawak niya ang iyong buhay. Amen. Wala siya ipapahintulot na mangyari sa inyo na walang mabuting layunin, nang hindi makabubuti. Hallelujah. Si Satanas minsan ay pinapahintulutan niya magbigay ng pasakit, karamdaman, problema. Amen? Sino hindi nagkakaproblema? Lahat tayo nagkakaproblema. Sino hindi nagkakaroon ng pakikipagbaka? Lahat tayo may pakikipagbakang kinakaharap. Pero, tinitiyak ko sa inyo, and the Word affirms that, na anumang bagay ay para lamang sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya at tinawag. Mga nanggaling sa Kanya, na babalik sa Kanya. Sa kanilang paglalakbay ay merong mga makakasalubong na kahirapan, pagsubok, karamdaman. Pero nagtataka ang dyablo pagkatapos na mangyari na siya'y makapagbigay ng karamdaman at problema at lahat. Amen. Pagkatapos ng pangyayari, nagtataka siya bakit? Lalo lang tumitibay ang isang mananampalataya. Lalo lang tumatayo sa kaunong tama. Lalo lang nagiging kamukha ni Kristo. Kaya katulad ng reaksyon niya doon sa Kalbaryo. Amen. Every time na merong lumipas na problema sa atin at meron tayong karamdaman na pinagtagumpayan, anong nangyayari? Amen. Nagsisisi ang dyablo. Amen. Bakit ko pa nagawa yun? Dahil lalo lang nangunyapit yung taong yun sa Diyos. Lalo lang siyang nagtiwala dahil nagkaroon na naman siya ng patotoo at karanasan ng kabutihan at ng pagpapagaling at pagsaklolo ng Diyos. Hallelujah. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya sa inyo. Lalo kayong pinapahirapan, lalo kayong lumalapit kay Lord. Lalo kayong nagtutumibay sa inyong pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Di ako matatakot. Hallelujah. Ang buhay ko'y hawak niya. Ang buhay ko'y hawak niya. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat sa karunungan mo.
Ang buhay ko'y hawak niya. Daan may masalimuot, di ako matatakot. Ang buhay ko'y hawak niya. Pagkat ang buhay ko hawak niya. Glory! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah! Bumaba ka na sa aming panahon at tiniyak mo na makakarating kami sa pagpapalit ng katawan. Hallelujah! Kaya wala kami nang dapat ikatakot. Masalimuot man ang daan, pero alam namin ang buhay namin ay hawak mo, dakilang Diyos. Salamat po. May karamdaman man ang sino man sa amin ngayon, kahit siya na hindi nagpapatigatik sa amin. Ang kailangan lang namin gawin, Lord, ay lumapit sa iyo, pagtiwala ang lahat ng bagay. Oh God, we thank you. At sa iyong kaparaanan, tinatanggap namin ang iyong saklolo, Panginoon. Lord, kung gagamit ka ng tao, kung gagamit ka ng bagay, gamit ka ng mga natural na bagay, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa iyong pag-aalaga sa amin, pag-aaruga, pagsubaybay, pag-iingat sa aming paglalakbay na ito. And we thank you for the letter of innocence, Lord, na ibinigay namin. Oh, what a journey. Hallelujah. Salamat. Dito na kailangan ng comfort mo. Meron na kailangan ng hipo, Panginoon, ngayong sa sandaling ito, Lord. Wag mo siyang lampasan, Panginoon. Oh God, let that reassuring touch, Lord. Lord, just be, Lord, experienced now. Aking kapatid, sino man yun, Panginoon. Hallelujah, kung makakatulong sa kanya, Lord, ang hipo ng pagpapagaling mo ngayon, Lord, sa isang karamdaman na matagal nang bumabagabag sa aking kapatid. Do it, Lord, for your glory. Do it, Lord, sa ikalalakas ng pananampalataya ng anak mo ngayon, Panginoon. O Lord, hindi lang po dito, kundi sa lahat ng dako, mga suliranin, mga kapatid namin sa iba't ibang bansa na nanonood sa amin, Lord. Saklolohan mo sila, wag mo silang pabayaan, Panginoon. Tinataas namin sila sa iyo. Salamat po. Purihin ka. Sinasamba ka namin. Lord, ang mga concern namin dito sa church na ito, patuloy namin tinataas sa iyo. Ikaw po ang nagsimulang mag-alaga, nagtayo ng church na ito, Ama. Ikaw ang patuloy na magsusubaybay, magpo-provide ng lahat ng kailangan namin, Lord. Kung saan man kami dapat maparoon, ikaw pong nakakaalam. Ubaya lamang sa iyo, Panginoon. Mangyari po ang iyong sakdal na kalooban ng aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. God bless you. Shake hands with one another. Hallelujah. Group 3, magpaiwan sandali para sa isang meeting. Amen. Ang lahat ay hawak niya. Ang lahat